Matutuloy na umano ang pinakaabangang concert ni Elias JTV o Elias Lintukan sa Amerika. Approved na umano ang visa ng kanilang buong banda. Makakasama rin ang mag-ina ni Elias na si Abigail Kerikitan at anak nilang si Apollo. Mayroon na ding plane tickets at accommodation ang mag-ina, at ito ay sponsored umano ng isang individual. Ayon sa isang Elias fanpage, ay hindi umano makakasama ang manager niya na si Beverly Pumakpaklabad-labad, at kasali umano sa na-deny ang visa, ay ang ina ni Elias at kapatid nitong si Ryan. Mainit pa rin ngayon ang bangayan sa partido ni Elias laban sa kanilang manager. Noong nakaraang buwan, matapos nag-viral ang pagsampa ng kaso ni Elias laban kay Beverly, para sa naliti ng kontrata sa Kidapawan Regional Trial Court, ay nagsampa din ng kaso si Beverly, at doon naman ito nag-file sa Quezon City. Ayon sa isang source ay nagsampa umano ng breach of contract at temporary restraining order si Beverly. Pero hindi umano ito na-aprobahan ng korte. Kaya wala umanong makukuhang pera ang manager ni Elias sa kanilang mga shows. Usap-usapan din na wala umano si Attorney Topacio, at si Attorney Ivan ang lang ang present. Ayon sa chismis, ay binitawan umano ng abogado ang kaso ni Beverly. Bago pa ang hatol sa korte, ay may paaring na si Beverly sa panig ni na Elias. Nag-post siya ng larawan ng turon at ang caption nito ay patama sa inihaing kaso ni Attorney Bobot Torian na umabot sa higit 300 pages. Hindi naman ito pinalagpas ng asawa ng abogado na si Ron Allen Torian at may patama rin ito. Patuloy pa rin ang banda sa pagtugtog, at gaya ng pinangako nila sa kanilang press conference, na hindi nila tatakbuhan ang mga commitments nila. Tanong ngayon ng marami, ay tatanggapin ba ni OJ Diaz na i-manage ang Elias JTV? Direkta naman sinabi ng batikang kolumnista, na kung sakali ay hindi muna niya tatanggapin bilang talent ang banda. Hindi, sa totoo lang, Diyos ko, pagod na ako kasi mag-manage. Ano yan, yung kay Elias kasi iba kasi yun eh. Dahil magulo pa umano ang estado ng grupo dahil sa sampahan ng kaso, at gusto umano niya ng peace of mind dahil may mental health din ang mga managers. Kung bago ka pa sa channel ko, ay huwag kalimutang i-like, subscribe, i-share, at magkomento. Nagpaunlak din ng panayam si Beverly sa Win Radio. Ilan sa natalakay nila, ay ang Padok Entertainment, na siyang nag-handle sa magiging concert ni Elias sa ibang bansa. Nakikialam umano ang naturang kumpanya sa mga transaksyon ng Elias JTV. Labas na umano daw ang Padok Entertainment dahil nanghihimasok na umano sila. Ang pinakaayaw ko sa Padok, yung nangikialam sila sa transaksyon namin. Yung Padok na mismo nagpapalabas, mas inunahan pa niya yung management, which is walang respeto sa management. Nag-aanunsyo umano ang kumpanya ng mga detalye tungkol sa Elias JTV, na hindi nasakop sa napag-usapan nilang shows. Sinagot naman ng Padok Entertainment ang akusasyon ni Beverly Labad-Labad, at saad nito na wala silang napag-usapan na down payment, pero sinangil umano sila ni Beverly kahit wala sa kontrata. At dagdag pa neto ay naiintindihan umano nila ang pressure na pinagdadaanan ni Beverly. Nilinaw din ni Beverly, na wala umano siyang gusto kay Elias, at hindi niya umano ito crush. Ang paghanga umano niya, ay hanggang sa talento lang umano neto. May mga hinalungkat din na mga old photos at videos ni Beverly, na nagsasayaw ito ng sexy. Pinagbibintingan siyang pokpok, kaya dinapensahan siya ng mga supporters niya, at naglapag ng ebidensya, na talent portion umano ito. Bilib naman ang ilan sa mindset at pagiging strong ng personality niya. Dahil hindi umano siya natitinag kahit kaliwat kanan na ang pagbabash sa kanya. No comment na ang grupo ni Elias. Hindi umano sila nagsasalita dahil sa nakahaing kaso. Bali-balita ay mas dumami pa ang shows ni Elias sa abroad. At malapit na rin umano raw magiging sold out. Todo ang suporta ng mga fans ng banda. At parami na rin ang kanilang mga followers. Wala pang kapalit na manager ang grupo nila, pero ayon sa chismis,
ay si Abigail umano ang tumatayong road manager nila. Marami rin ang nag-aabang sa kakahantungan ng kanilang mga kaso. Kung sino ba ang papanigan ng korte, at makakamit ng hustisya. Anong say nyo rito? Huwag kalimutang magkomento. Sa personal ko i-apply ko, no, may asawa ko eh. Siya, wala akong crush sa kanya. Okay. Pero pag sasabihin mo doon sa trabaho niya, yes, na-amaze ako doon sa trabaho niya na magaling siya doon.